Lord, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo po'y magbigay, mga minamahal, ng ating pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! At tayo po, bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ng dakila at banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, tayo po muna yung lahat ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Opo, dakilang mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo, mahal na Panginoon. Bago lahat, mahal na Panginoon, kami po yung minsan ng pamiling kapatawaran sa lahat na pagkukulo namin sa iyo. Mga bagay na sambit na isip na gawa na hindi po naging kaaya-aya sa baranapan, mahal na Panginoon, lubusan niyo pong patawarin na bawat sa amin. Maging ang iyong banglingkod, mahal na Panginoon, sa gana akin mula akong magagawa, mahal na Panginoon, hallelujah. Kahabagan niyo po kung mahal na Panginoon sa aking pagdadala yung banal na salita sa gabing ito, mahal na Panginoon. Subalit bagong lahat, mahal na Panginoon, kami pinagpapaabot ng aming dakilang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Sa iyong paglangis, paggabay, sa bawat bahagi, mahal na Panginoon, na yung banal na gawain sa lugar nito, mahal na Panginoon, sa iyong pag-celebrate na yung kabutihan. Sa dakong ito, malapay ng purihin ka at pasalamatan, lalo tigit, malapay noon ang iyong matamay sa presensya. Na minsan lang pang binubuhos sa buwan sa amin, malapay noon, na nagpapatunay ikaw ang Diyos na buhay. Na aming sinasamba, malapay noon, pinupuri, malapay noon. Hallelujah, sa aming pag-aaral ng banal salita, malapay noon. Kahabagan niyo po ang buwan sa amin, malapay noon. Lakipan niyo po, malapay na abang lingkod, ang pangyarihan, malapay noon. At sa pamamagitan ng Banal Espiritu, malapay noon. Hallelujah, aming sama-sama sinasaway. Lahat ng mga hadlang sa magkalikinan, cast out in the name of Jesus. Bind the power of darkness in the midst of us in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po muna makaupo. Mga minamahal, praise the Lord. At muli ating binibigay ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, ang siyang dahilan kung bakit tayo po ay pinagtitipon-tipon, ang nagtakatipon-tipon dito, mga minamahal, upang siya ay ating luwalhatiin, mga minamahal, pasalamatan. Amen. For 31 years of blessing, our loving God, mga minamahal, sa lugar nito, sa dako po ng Balanga, Bataan, mga minamahal, na kung saan kung wala ang dakilang paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi po tayo magtatagal sa ganitong kahaba ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa pangungunat panalangin po ng ating ginagalang mahal pastor, our beloved pastor, Evangelist Wildy Almeida. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbati, mga minamahal, we give double honor and respect to the man of God, the prophet of our loving God, our beloved pastor, Evangelist Wildy Almeida. Praise the Lord. And we always remember in church the blessed teachings and memories of our beloved pastor, Lina C. Almeida. Praise the Lord. And greetings as well. Greetings of love and respect and honor sa lahat, mga minamahal ng buong sambayanan na ating ginagalang mahal pastor mula sa panganay, sa panguna po na ating beloved Ate P, beloved Minister June. Praise the Lord. Ating beloved Ate Ted, beloved Minister Luke. Praise the Lord. Hallelujah. Ating beloved Kuya Riggs, Ate Lala, beloved Kuya Pogs, beloved Ate Thin, mga minamahal. Maging sa aking beloved wife, beloved Lost na sa kasalukuyan ay nanonood din, mga minamahal. Hanggang sa kaapu-apuan po, mga in-laws ng ating beloved friends in the Lord, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang pagbati rin po sa lahat po mga inatasan mga manggagawa, mga masisipag mga manggagawa po natin sa lugar na ito, sa panguna po ng ating beloved preacher, Pariton, praise the Lord, makikita sa kanilang buong sambayanan. Ang pagbati rin po sa lahat, mga nakiisa, na mga kapatiran at mga manggagawa mula sa iba't ibang mga lugar dito po sa dako ng Bataan, mula po sa Alas Asin, sa pauna ng ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman, praise the Lord, maliging sa dako po ng Lilimbin, sa pauna po ng ating beloved ordained preacher, Arturo Donoso, maging sa pakipag-isa po ng mga kapatiran po natin, mga manggagawa sa dako po ng Olonga po, sa pauna po ng ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya, at maging sa lahat po ng mga hindi po natin maisa-isa, sa lahat po ng mga nakiisa ng mga manggagawa, mga prayer warriors, mga awit, mga manunugtong sa iba't ibang mga lugar mula sa Central Church, maging sa iba't ibang mga outreaches. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang malapay nun po ang patuloy na magpala sa ating lahat. And we welcome all sa lahat po ng mga baguhan. Welcome to the royal family of our loving God. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang ating pag-aaral, mga minamahal, sa gabing ito, mga minamahal, ay pinamagatan po natin celebrating the gift of salvation. Paano nga ba natin, mga minamahal, ipagdiriwang ang dakilang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Basahin po muna natin, mga minamahal, ang ulang talata, Isaiah chapter 12, verse 4 up to 6, praise the Lord, up to 6, mga minamahal, praise the Lord. Kindly po. Kahit sa Tagalog na lamang po, praise the Lord. At habang inahanda po natin, mga minamahal, sa Tagalog, basahin po muna natin. And in that day shall you say, praise the Lord! Call upon His name, declare His doings among the people, make mention that His name is exalted.
Sing unto the Lord, for he hath done excellent things. This is known in all the earth. Cry out and shout, thou inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Tagalog po, praise the Lord. Sa aklat po ng Isaiah, Kapitulo 12, talatang 4 hanggang 6. At sa araw na iyo'y inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan. Sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Magsiawit kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y gumawa ng mga marilag na bagay. Ipaalam ito sa buong lupa. Humiyaw ka ng malakas at sumigaw ka. Ikaw na nananahan sa Sion, sapagkat dakila ang banal ng Israel sa gitna mo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Amen! Ganyan daw po, mga minamahal, ang pagbibigay pasasalamat, pagbibigay pugay, mga minamahal, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang tunay na kapamaraanan ng mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganito rin po tayo tinuruan ng ating mga minamahal, mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung paano natin pasalamatan, ipagdiwang ang kaligtasan na ating nakamit bulat o nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen? For 31 years, sabi nga dito, mga minamahal, celebrating 31 years of God's awesome power, kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa umpisa, mga minamahal, na mga patutuon na ating mga narinig, buwas sa mga pinagpala, mga kapatiran po natin, mga piniling binal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong ibang mga narinig, kundi mga minamahal ang kapahayagahan, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi po basta-basta, mga minamahal, ang mga karamdamang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na misteryo ito. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya kung tayo daw, mga minamahal, sabi ng ating ginagalang pastor, beloved son pastor, kung tayo po ay nagpapahayag ng kabutihan at kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan nating ipahayag, mga minamahal, with conviction. Amen. With conviction na ipahayag natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil hindi lahat ng mga nilalang sa mundong ito, mga minamahal, ay nakamit ang ganoong klaseng pagpapala, mga himala na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga himalang iyan ay ibinibigay lamang, ipinagkakalob lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga matatapat na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen. Anong sabi dito, mga minamahal? Amen. Magpasalamat kayo sa mahal na Panginoon. Amen. Walang ginawa, mga minamahal, mula sa umpisa ng ating pananambahan. Amen. Ngayong araw na to, Sabado, mga minamahal, umpisa pa lang wala nang ibang ginawa ang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano po tayo tinuruan na ating ginagalang ng mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay nagpuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Patuloy nating ipinapahayag ang kanyang mga gawa sa mga bayan. Amen. Sa pamamagitan ng mga patutuo ng mga kapatiran. Ating binanggit, sinabi, mga minamahal, ang mga pangalan, ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo ay nagsiawi sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya ang gumawa ng mga marilag na mga bagay at kailangan nating ipaalam ito sa buong lupa. Kaya, mga minamahal, instead na simpleng anibersaryo lamang, mga minamahal, pinili, mga minamahal natin na magkaroon ng krusada. Amen? Church Anniversary Crusade, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil kailangan daw nating ipaalam sa buong lupa, sa buong mundo ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na iglesyang ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sa mga tunay na mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen, sa bawat anibersaryo, bawat krusada na ating nalalaman, mga minamahal, tayo ay nagsasakripisyo. Amen? Yung iba galing pa sa Pangasinan, mga minamahal. Yung iba galing pa sa iba't ibang lugar, mga minamahal. Bagamat may nagbabadyang bagyo, mga minamahal. Masama ang panahon, mga minamahal. Subalit sa ilang mga kapatiran dahil nandun yung kanilang kagalakan na makiisa sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po ay nagsakripisyo. Amen? Hindi nila inisip ang kanilang mga gastusin. Ang inisip nila kung paano papurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos dahil mabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Walang kasimputi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung hindi mabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, wala po tayo dito sa harapan, mga minamahal. Wala po tayo dito, mga minamahal, na nagpapahayag ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo makakatayo, mga minamahal, at magpapasalamat, magbibigay puri, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon nang dahil lamang sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen. Tayo nga daw ay humiyaw ng malakas. Kaya wag po tayong magsawa, mga minamahal. Amen? Kapag sinabing tayo ay humiyaw, everybody shall praise the Lord.
Dahil yan ang nais ng ating pinakamamahal na kailangan daw natin humiyaw ng malakas at sumigaw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw na nananahan sa Sion, tayo mga minamahal, the chosen generation. Amen? A holy priesthood. Tayo mga piniling banal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil dakina at banal na Israel sa gitna mo. Tayo mga minamahal, the modern Israelites of our loving God. Tayo ay pinabanal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal po namin mga kababayan, sa dako po ng balanga, mga minamahal, kayo po ay lubos na iniibig, minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Kayo ay lubos na iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil sa pag-ibig na yan, mga minamahal, nararamdaman ng ating ginagala ng mahal pastor mula minamahal mula ng kanyang sinaliksik ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naramdaman niya ang dakila at malalim na pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kapag inibig pala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan nating ibigin din ang ating kapwa, ang ating mga kababayan. Everybody shall praise the Lord. Kaya ganoon na lamang mga minamahal ang pag-ibig ng ating ginagalang mahal pastor, ng ating beloved pastor mga minamahal, ng banal na iglesyang ito mga minamahal ay pumalaot mga minamahal sa iba't ibang lugar mga minamahal at umabot dito sa dako ng Bataan, dito sa dako ng Balanga mga minamahal, and now we are celebrating 31 years of God's goodness. Everybody shall praise the Lord. Bakit? Dahil kayo ay iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na marami pang kaluluwa na maglilingkod at maliligtas sa kanyang banal na paanan. Everybody shall praise the Lord. Gaya ng pangangaral ng ating ginagalang mahal pastor. Hindi po tayo lalayo, mga minamahal, sa ipinangaral ng ating mga mahal sa magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating ginagalang mahal pastor, hindi po pumarito ang banal na iglesia ng ating dakilang Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po naparito mga minamahal ang banal na iglesyang ito, mga minamahal, upang magtulong ng panibagong relihiyon, mga minamahal. Amen. Amen. Hindi po tayo narito mga minamahal upang pagdebatehan mga minamahal kung sino ang nasa katotohanan at kung sino ang wala mga minamahal. Tayo ay naparito mga minamahal upang ating itanyag ang dakilang pangalan at marangal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Tayo mga minamahal ay narito mga minamahal upang iturang tunay na paglilingkod at tunay na pakipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Tayo ay narito mga minamahal upang ihain ang kaligtasan sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Gaya ng nasusulat mga minamahal, sila mga may pandinig ay makinig sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan at hindi po bukas. Amen. Huwag po natin sayangin sa lahat ng mga baguhan naririto, mga minamahal. Huwag niyong sayangin, mga ang pagkakataon na ito na ipinagkakalaw sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon upang sa gayon din ay inyong makamit ang mga pagpapala, mga espiritual na pagpapala na aming ding nakamit. Ang kagalingan ng mga karamdaman, kalutasan ng mga problema, mga minamahal, at iba't iba pang mga himala, mga milagrong inyong mga napakinggan kanina, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Amen. Hindi po tayo naparito, mga minamahal, upang ipahayag, mga minamahal, kung gaano katalino ang tao, mga minamahal. Dahil sabi na ba kasulatan, mga minamahal, gagaya ng sinabi ng ating mahal apostol, mga minamahal, Apostol Pablo, and my speech and my preaching was not with the enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo naparito, mga minamahal, sa pamamagitan ng pananalita at ang mga mapanghikayat, amen, ng mga karunungan ng tao, mga minamahal, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Kaya mahaba ang panahon na inilalaan ng iglesyang ito, mga minamahal, upang ipahayag ang dakilang bagay, ang kabutihan ng mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ilang oras ang mga patutuo, mga minamahal, na ating inilalaan. Bakit, mga minamahal? Dahil doon daw nalalaman ng ating mga kababayan sino ang nasa buong katotohanan. Everybody shall praise the Lord. Amen? Ito yung mga patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Bakit, mga minamahal? Hindi sa pamamagitan ng mga pamanghikayat ng mga salita o karunungan ng tao, mga minamahal, kundi sa kapangyarihan ng Banal Espiritu. Bakit daw? Upang ang ating pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya anuman ang mangyari, mga minamahal, dahil sa ating mga narinig at nakitang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kailanman ang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi matitinag. Everybody shall praise the Lord. Bakit? Dahil tayo ay nakasandig sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sa karunungan ng tao. Hindi sa mapanghikayat ng mga panalilita ng sanlibutang ito, mga minamahal, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang pagdiriwang natin, mga minamahal,
kailangan din natin ipagpatuloy ang mga natutunan po natin sa ating ginagalang mga pastor, beloved pastor, mga minamahal. Amen? Ang mga legasiya na kanilang iniwan, mga minamahal, ang kanilang mga pagtuturo. Kung gaano pinalaki inibig, minahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din ang ating gawin, mga minamahal. Kailangan natin ipagpatuloy na ipahayag ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga kababayan upang sila din naman ay magkaroon ng tunay na kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi yung mga minamahal, huwag nating ipagkait, huwag nating ipagdamot, mga minamahal, ang kaligtasan ating nakamit. Ang kapayapaan ng ating puso't kaisipan na ating nararanasan araw-araw ng ating pamumuhay. Huwag nating ipagkait sa ating mga kababayan. Dahil iniibig din naman sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout praise the Lord. Amen. Kaya sa lahat po ng mga kababayan po natin, mga minamahal, sa lahat mga bisita naririto, kung may mga nakikinig man sa ating mga live stream service, mga minamahal, inibig ko yung lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Walang ibang kaligtasan, mga minamahal, kundi sa pamamagitan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basahin po natin muna, mga minamahal, Acts chapter 4 verse 12. Praise the Lord. Isunod po natin 1 Timothy chapter 1 verse 15. Praise the Lord. Mga gawa, kabanatang 4, versikulo 12. At sa kanilumang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Neither is there salvation in other, for there is none other name under the name or under heaven given among men whereby we must be saved. And what is that name, mga minamahal? Walang ibang pangalan na idineklara, mga minamahal, kundi ang nag-iisang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ay palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? There's no other name. Hindi sa pamamagitan ng pangalan ni Allah, hindi sa pamamagitan ng mga Buddha, o kung sino man, mga minamahal, ay pinapakilala ng iba, mga minamahal. Amen? Masakit man sa iba, mga minamahal, kundi, subalit kailangan natin tanggapin na walang ibang pangalan, mga minamahal, na kung saan pwede maligtas ang isang tao, isang nilalang, kundi sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Binabati rin po natin, mga minamahal, nakita po natin mga kapatiran, mga manggagawa, sa dako po ng Pampanga, mga minamahal. Amen, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ikalawa, mga minamahal, unang Timoteo, 1:15, kindly po, praise the Lord. Dito po sa unang Timoteo, kabanatay 1, talatay 15, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Right. Na ako ang Pangulo sa mga ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo, mga minamahal. Bakit sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, I am the chief? Amen? Na ako ang Pangulo sa mga ito, mga minamahal, isinasabi ni Apostol Pablo nung hindi pa siya nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alam po natin ang naging buhay ni Apostol Pablo. Amen? Amen. Siya po, mga minamahal, ay isang Hudyo, mga minamahal, amen, na tinutuligsa ang Kristyanismo. Kinalaban ni Apostol Pablo, mga minamahal, ang mga nangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naging great persecutor si Apostol Pablo, o si Apostol Paul, mga minamahal, sa mga Kristiyano noong unang kapanahunan, mga minamahal. Hanggang sa umabot sa mga minamahal na marami ng pinatay sa Apostol Pablo ng mga mananampalataya. Amen? Kaya sinabi ng Apostol Pablo, ako ang Pangulo sa mga ito dahil Apostle Paul recognized that he is a great sinner. Amen? However, he recognized, mga minamahal, that Jesus is the Messiah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tapat ang pasabit na nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Dahil ang mga Jew, mga minamahal, hanggang sa mga kasalukuyan, amen, hindi pa sila naniniwala, mga minamahal, na ang Messiah, mga minamahal, ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Subalit, mga minamahal, nung naliwanagan, nung tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo si Apostol Pablo, mga minamahal. Amen? Siya ay naliwanagan, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Messiah, ang tagapagligtas, at walang ibang daan kundi sa pamamagitan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Our Lord God and Savior Jesus Christ came to the world to save sinners. We are all sinners and come short of the glory of God. Lahat po tayo naging makasalanan, mga minamahal. Mula lang tayo pinanganak, mga minamahal, bit-bit na po natin ang kasalanan. Mula sa kasalanan ng ating mga ama at ina, na si Adan at saka si Eva, mga minamahal. Amen? We are bound to perdition. We are bound to hell, mga minamahal. Subalit dahil sa banal na dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Amen? Dahil iniibig tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Gumawa ang ating dakilang Diyos, Ama,
Ang Espiritu, mga minamahal, banal na Espiritu, mga minamahal. Yun ang Ama, mga minamahal, gumawa siya ng kaparaanan upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na tayo ay maligtas at magkaroon ng kaligtasan. Amen? He manifested in the form of flesh. The God, the Holy God, manifested in the form of flesh. Amen? Bakit? Dahil kailangan may dugo na dumanak. Amen? Dahil kung sa pamamagitan ng Espiritu, mga minamahal, amen, walang dugo na dadanak. Kaya kailangan magmanifesto, mga minamahal, ang Diyos Ama, mga minamahal, sa pamamagitan. Amen? Sa pagkataong laman, mga minamahal, upang sa ganun ay merong dugong dadanak. At yung dugo na yun, mga minamahal, ang siyang tutubos sa ating mga kasalanan. At dahil dyan sa dugo at banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makalapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? By His blood, we are cleansed. Sa pamagitan ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay nilinis mula sa ating mga kasalanan. Everybody shall praise the Lord. Amen? Sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang ibang katotohanan. Ang ating pinakamamahal na Jesus lamang. Amen? I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except through me. Amen? Huwag po tayo malilito, mga minamahal. Huwag na namin sabihin ng iba. Tingnan nyo. Dalawa ang Diyos. Sinasabi dito, no one cometh unto the Father except through me. So my Father, meron din Son, mga minamahal. Meron po, mga minamahal, may Son of God. Merong God the Father, mga minamahal. Subalit sila ay iisa, mga minamahal. Ang Diyos Ama, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristong nagkatawang tao, at ang Espiritu, mga minamahal, ay isa lamang. For there is one but God. Hear ye, O Israel, there's only one God. Amen? Meron lamang isang Diyos na ating sinasamba, mga minamahal. At ipinahayag ang kanyang pangalan, mga minamahal. Ang kanyang pangalan ay Jesu Cristo. Everybody shall praise the Lord. Pero bakit sinabi, mga minamahal, na no man cometh unto the Father except through me? Babalikan natin ang proseso ng kaligtasan o pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang Ama, ang Diyos Ama, Espiritu ay banal, mga minamahal, hindi pwedeng malamatan o hindi maghalo ang kasalanan sa banal na Espiritu, ang Ama. Kaya nga nung nagkasala si Adan at si Eva, mga minamahal, automatic kailangan magkaroon ng separation between holiness and sin. Amen? Inilabas sila ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na lugar, mga minamahal. Amen? Amen? Dahil hindi pwede maghalo, mga minamahal, ang kabanalan ng Diyos Ama, mga minamahal, sa kasalanan. Amen? At dahil dyan, mga minamahal, kailangan magkatawang tao, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang sa gayon, tayo ay matubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Everybody shall praise the Lord. Kaya sabi dito, no man cometh unto the Father, but by me. Sino nagsasabi nito? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang nagkatawang tao, mga minamahal. Amen? Amen. Dahil sa kanyang banal na dugo. Everybody shall praise the Lord. Amen. Basahin po natin, mga minamahal, Lucas 24:47. Praise the Lord. Dito po sa Lucas, Kabanatang 24, talatang 47. At ipangaral sa kanilang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad sa mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang patuloy na ginagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ating ginagalang mga pastor, ang ating beloved stand pastor ay hindi po nang hinayang, mga minamahal, na pagkagasusan ang iba't ibang mga krusada na idinadaos sa iba't ibang lupalop ng bansa, maging sa iba't ibang bansa, mga minamahal. Hindi po tayo nanghihinayang na pagkagasusan ng ganito mga krusada, mga anibersaryo. Bakit, mga minamahal? Dahil kailangan nating ipangaral ang pangalan, ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan nating ipangaral ang kahalagaan ng pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Magbuhat sa Jerusalem, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po ang ginagawa ng banal na iglesyang ito. Everybody shall praise the Lord. Hindi po magsasawa ang banal na iglesyang ito na ipahayag at ipangaral ang kahalagahan ng kaligtasan, ang kahalagahan ng pagsisisi, mga minamahal. Bakit? Uulitin po natin, iniibig kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? At hindi po sasayangin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Habang may buhay ang bawat sa atin, mga minamahal, meron pa tayong pagkakataon na makalapit at muling makalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay paulit-ulit na bibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos upang makapagsisi, mga minamahal. It is the Lord who started us. He will finish us all. He will accomplish what He started. Amen? Ang mahal na Panginoon, pinagkaloob sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ayon sa kanyang dakilang habag, mga minamahal. Tayo din naman, mga minamahal, ay kukumplituhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. And how will the Lord accomplish us? How will the Lord complete our salvation, mga minamahal? It is through the process of sanctification.
And the more that we love our loving God, the more that we love others, mga minamahal, doon po tayo nililinis at nilalapit sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil ang susi ng lahat, mga minamahal, ay pag-ibig. Amen? Unang-una, ibigin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, ibigin natin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At dahil iniibig natin ang ating mga kapwa, mga minamahal, patuloy tayo, amen, na nangangaral at ipinapahayag ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa iba't ibang dako. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dahil nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa unang Timoteo 2:3-4, nais ng ating dakilang Diyos na ang lahat ng kanya mga nilalang ay maliligtas. Bagamat nariyan, mga minamahal, ang pagnanais ng ating dakilang Diyos na lahat ay maligtas, mga minamahal. Kalauna, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, many are called, but few are chosen. Bagamat nais ng mahal na Panginoon na lahat ng kanyang mga nilalang ay maligtas at magkaroon ng pagkakataon sila ay maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Nasusulat sa banal na kasulatan, mga minamahal, marami, mga minamahal, ang tinawag. Amen? Subalit kakaunti ang pipiliin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang dalangin natin, patuloy natin dalangin sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bahalang araw, mahal na Panginoon, nawa isa kami sa mga pipiliin mo. Tatawagin mo, mga minamahal, na papasok sa iyong banal na kaharian. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga, mga minamahal, hindi lamang ang pakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng ating pakikinig, doon lalago at lumalago ang ating pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa pamamagitan ng banal salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon lumalago ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pakikinig natin ng mga patotoo, ng mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon din lumalago ang ating mga pananampalataya. Amen? Amen! Sa pamamagitan kung paano na-overcome ng ating mga kapwa mananampalataya ang mga pagsubok na kanila na pagdaraanan. Amen? Na-overcome din natin. Nagkakaroon din tayo ng katapangan. Nadadagdagan ang ating pananampalataya, mga minamahal. Bakit? Dahil ang bawat gawa, bawat himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay, yan ay salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya huwag nating isipin, mga minamahal, na yung pangangaral ay, mga minamahal, ay sa pangangaral lamang ng preaching aspect, mga minamahal. Tayo ay nangangaral na ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon kapag tayo ay nagpapahayag ng ating mga patotoo sa ating mga kapwa. Bakit, mga minamahal? Dahil yung mga patotoo sa ating mga buhay, yan ay mula sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Nasa sa banal na kasulatan, ang Diyos ang nagpapagaling. Tayo, mga minamahal, ay nilulutas ang ating mga problema. Ayon sa salita ng mahal na Panginoon, ang Diyos ay naglulutas ng problema. Lahat ng mga nangyayari at kaganapan sa ating mga buhay bilang mga anak na ng malapay noon, yan ay mga salita ng ating pinakamalapay noon na nananalaytay sa ating buhay. Everybody shall praise the Lord. Kaya the more that we testify the goodness of our loving God, the more that we testify the power of our loving God in our life, we are preaching the word of God. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kailangan natin ipangarap. Huwag po tayong tumigil, mga minamahal. Kaya nakaka-bless po tignan kung paano po nagkakaisa ang mga kapatiran sa lugar na ito, mga minamahal. Kahapon lamang, nakita po natin kung paano nagkaisa ang mga kapatiran sa motorcade, kung paano nagbigay sila, mga minamahal, ng mga leaflets, ng mga flyers sa ating mga kababayan. Naglaan, nag-alay ng mga pag-aayuno, mga minamahal, gaya na itunuro sa atin ng ating ginagalang mga pastor, na bago tayo magkrusada, bago tayo magkaroon ng mga anibersaryong katulad nito, mga minamahal, lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga awit, lahat ng mga mananampalataya ay kailangan makiisa at makibahagi sa pag-aayuno at pananalangin. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya ganoon na lamang ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Saan man tayo mapadakong anibersaryo, saan man tayo mapadakong krusada, mga minamahal, pare-parehas ang ating nararamdaman. Amen? Pare-parehas ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa Central Church hanggang sa kalait-liit ang Bible study. Amen? Sa sulok ng pulo ng Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa, mga minamahal, pare-parehas ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil iisang espiritu ang kumikilos sa atin. Walang iba kundi ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa pangungunat panalangin ng ating ginagalang mahal pastor, Wilde Estrada Almeida. Everybody shall praise the Lord. Maraming nagtatanong, mga minamahal, bakit kailangan pang sabihin ang pangungunat panalangin ng ating ginagalang mahal pastor? Bakit, mga minamahal? Dahil ang ating ginagalang mahal pastor ay may espesyal na pagkatawag sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Alalahanin po natin, mga minamahal, ating ginagalang mahal pastor ay hindi lamang isang guro, hindi lamang isang ibanghilista, hindi lamang isang pastor, mga minamahal, kundi tinawag din namang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Kagaya ng amang Abraham, mga minamahal, kung papaano ang kanilang mga pangalan, mga minamahal, ay sinasambit ng mga Israelita. Bakit, mga minamahal? Because the Israelites recognize how blessed they are that they have a holy prophets. Amen? Nasa pamamagitan ng mga propeta, mga minamahal, sa panalangin ng kanilang mga propeta, ang kanilang mga dalangin at hinangindi naman ay papakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya mababasa natin sa lumang tipan, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, oh, have mercy upon us. Bakit, mga minamahal? Because they recognize the intercession of the prophets of our loving God. Amen? Everybody shall praise the Lord. Ganoon din sa ating mga minamahal. Napahamak po ba ang banal na iglesyang ito, mga minamahal? Hindi po tayo napahamak. Tayo ay lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Dahil inibig ng ating ginagalang mahal pastor ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Naging tapat ang ating ginagalang mahal pastor, beloved pastor, sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa kauli-hulihan, mga minamahal, naging tapat sila sa pag-ibig at pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganoon lamang tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya ganoon lamang umaapaw ang mga himala, mga minamahal. Because they remain faithful in the eyes of God. Amen. Amen. Umpisa ng banal na iglesyang ito, mga minamahal, umpisa sa kawalan. Walang-wala, mga minamahal. Yet they remain faithful. Unang taon, pangalawang taon, kulang pa rin. Walang pagpapala pa rin, mga minamahal. Yet they remain faithful. Sinampalatayanan pa rin nila ang Diyos ay mapagpala. Ang Diyos ay mahabagin. Walang makain. Pangatlong taon, wala pa rin pagpapala. Walang makain. Sinampalatayanan pa rin ang Diyos ay nagpapala. Ika-4 na taon, ika-5 taon, 6 na taon, 10 taon, 11 years, 12 years, 13 years, 14 years, 15 years. Walang pagpapalang dumating, kakaunting pagpapalang dumating sa banal na iglesia. Subalit nanatili silang nanampalataya, nagtiwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sinampalatayanan nila ang salita ng mahal na Panginoon na ang Diyos ay nagpapala, hindi nagpapabaya ang mahal na Panginoon. Sinubok ang pananampalataya at katapatan ng ating blood friends in the Lord. After 15 years, mga minamahal, ibinuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang pagpapala sa kanyang banal na iglesia. Hanggang sa mga sandali ito, mga minamahal, tayong lahat ay nakikinabang sa pagpapalang binubuhos yan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na iglesia. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga panahong iyon, mga minamahal, itinuro ng ating beloved friends in the Lord sa mga manggagawang umibig din naman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay pinagtiyagaan, tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung paano saliksikin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano ibigin ng malalim ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano kilalanin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pamamagitan na yan, lumago ang banal na iglesyang ito. Maraming tinawag na mga manggagawang katuwang. Ang ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na iglesyang ito, lumago at pumalaot ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa, mga minamahal, lumago ang bilang ng mga mananampalataya sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hindi pa lamang international ang banal na iglesyang ito, mga minamahal. Amen. Wala pang banal na iglesia sa iba't ibang bansa, mga minamahal. Because our beloved pastor is a visionary, mga minamahal. Amen. Ibinigay ng mahal na Panginoon yung pangalan. Ipinagkaloob na ng international. Amen? Kalaunan, mga minamahal, lumago ang banal na iglesyang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa nagkaroon ng iba't ibang mga banal na iglesia sa iba't ibang bansa, mga minamahal. At gaya ng ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, bago ang kanyang pagbabalik, mga minamahal, ang kanyang dakilang pangalan, ang kanyang dakilang salita ay maipapahayag sa buong sanlibutan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya napakahalaga, mga minamahal, sa ating mga minamahal, mga bisita. Napakahalaga, mga minamahal, na kayo ay maging panibago nila lang sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is the essence of the gospel, that we have to be born again. Amen? Sabi nga na ba ng kasulatan, John chapter 3, verse 3 up to 7, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. All of us, ye must be born again. Sa Tagalog po, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 3, versikulo 3, talon sa 7. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y panganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Right, amen. Huwag kang magtaga sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ng kayo'y
ipanganak na muli. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung minsan yung masakit na katotohanan para sa mga sanlibutan, mga minamahal. Dahil marami nagsasabi, ano nga ba yung born again na yan? Hindi naman lahat kailangan maging born again. Akala nila ang born again ay isang relihiyon, mga minamahal. Ang born again, mga minamahal, ay isang pagtitipan sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ito, mga minamahal, ang paglilinis sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan ipanganak muli tayo sa dugo, mga minamahal. Amen? Kaya nga sinabi, sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na nga ang tao'y ipinanganak mo o ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Kaya wag natin baliwalain, mga minamahal, ang mensaheng ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maliban na ang bawat isa sa atin, mga minamahal, ay ipanganak sa tubig. Literal po yan, mga minamahal. Hindi po yan spiritual, mga minamahal. Dahil spiritual, mga minamahal, ipangalawa na sabi dito, mga minamahal, at ng Espiritu. Amen? Unang-una, kailangan po tayong bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal po yung Kristo, Acts chapter 2, verse 38, at ng Espiritu, mga minamahal. Kung hindi yun magaganap sa atin, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? At sa 7, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Bakit sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dahil unang-una kapanahonan pa lamang, marami nang nagtataka. Anong ipinapangalan ng taong ito? Amen? Anong kapangyarihan meron ng taong ito? Bakit sinasabi, mga minamahal, na kailangan ipanganak muli, mga minamahal? Kaya sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Ganoon din ang ating pangangaral. Huwag tayo magtaka, mga minamahal, sa pangangaral na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan nga tayo ay ipanganak muli. Amen. We have to be born again. Being a born again is not a religion, mga minamahal. It is a state of a spiritual state sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kalagayang spiritual sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung hindi raw tayo babautismuhan sa tubig at sa Espiritu, mga minamahal, ay hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Bakit kailangan, mga minamahal, mabautismuhan tayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Babalikan po natin, mga minamahal, sabi natin kanina, gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sa pamamagitan lamang, mga minamahal, ng bautismo sa tubig, mga minamahal, na tayo ay lilinisin sa ating mga kasalanan. Everybody shout praise the Lord. Amen? Pero bago yan, mga minamahal, yung pagiging born again, meron po yung proseso. Amen? Hindi, porque tayo ay nakinig lamang, mga minamahal, o sumama tayo sa pagtitipon, mga minamahal, Amen, Lord, naniwala ko sa iyo, nanampalataya ko sa iyo, mahal na Panginoon. Gawin niyo po akong panibago nila lang. I am now a born again. Meron pong proseso yan, mga minamahal. Unang proseso, gaya ng nasabi, mga minamahal, kailangan tayo mabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya wag po tayo, mga minamahal, wag tayo manghinayang, wag po tayo matakot, mga minamahal, na pagkatapos ng ating pagtitipon sa lahat ng mga baguhan, tayo ay tatanggap ng bautismo. Hindi ibig sabihin na pag ikaw ay tatanggap ng bautismo ngayon, mga minamahal, ikaw ay magiging kaanib ng isang relihiyon, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Dahil unang-una sinabi po natin, hindi po relihiyon ang ating daladala, mga minamahal. Ang itinuturo po natin, mga minamahal, ang tunay na daan, ang tamang proseso ng kaligtasan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang prosesong yan ay nag-uumpisa sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Amen? At ang simbolo ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero bago yan, mga minamahal, we have to confess our sins. We have to confess, mga minamahal, that Jesus Christ is Lord and we have to repent of our sins. Meron pong proseso yan, mga minamahal, na yan ay ipapaliwanag mamaya, mga minamahal, sa ating lahat ng mga baguhan kung kayo ay lalapit. Dahil ang kaligtasan, mga minamahal, ay hindi po yan ipagpipilitan sa atin, mga minamahal. Sabi ng malapay noon, bagamat nais ng malapay noon na lahat ng kanyang mga nilalang ay maligtas at papasok sa kaharian ng malapay noon, it is up to us because the Lord has given every man the free will. Free will to decide and to choose. Amen? Kaya sa mga pagkakataon, sabi ng nabakasulatan, mga minamahal, kung iyong narinig ang salita ng malapay noon, ang kaligtasan, iyong tanggapin ang dakilang Diyos sa araw na ito dahil hindi ipinangako ang bukas. Amen? Amen? Kung iyong naunawaan at binuksan ang ating dakilang Diyos, ang iyong pangunawa, mga minamahal, patungkol sa kaligtasan, mga minamahal, huwag kayo mag-atubili, mga minamahal, na tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay noon. Dahil doon lamang lilinisin at kakalimutan ng malapay noon ang lahat-lahat ng ating mga kasalanan mula nang tayo ay ipinanganak. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. At kung loloobin ng malapay noon, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, yung mga bunga ng mga kasalanan katulad ng mga karamdaman na yan,
na ating taglay-taglay, mga minamahal, kung yung mga karamdaman na yan ay bunga ng ating mga kasalanan, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, iyong matatamo ang kagalingan at kaginhawaan na nagmumula sa ating pinakamamalapay noon. Bakit? Bakit magkakaroon lamang ng himalak kung ikaw ay mababautismuhan? Dahil doon ka pa lamang lilinisin ng ating dakilang Diyos sa inyong mga kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga sa Romans 9 or 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth, amen. Hindi lamang sa ating kaisipan, mga minamahal. Kaya nga kapag pinapatanggap po natin ang mga bisita, nung lahat po tayo, mga minamahal, nung tayo mga baguhan, tayo ay pinalapit sa harapan, sa altar, mga minamahal, sa banal na altar ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Anong sabi, mga minamahal na mga nangangaral? Kayo ay sumunod sa aking panalangin at sambitin nyo ang aking sasambitin. Bakit, mga minamahal? Dahil yan ay nakasulat. Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth, sa pamamagitan ng ating mga bibig, mga minamahal, with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. From the mouth is made unto salvation. Sa pamamagitan ng ating pag-confess that Jesus Christ is Lord, amen, na namatay ang ating dakilang Diyos na bayubay sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos ng 3 araw, siya, mga minamahal, ay nabuhay muli, mga minamahal, if we confess that He is our Lord, mga minamahal, and from our mouth, we will repent of our sins, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pagkatapos dyan, mga minamahal, doon na mag-uumpisa magkakaroon tayo ng pananampalataya. Lalago at lalago ang ating pananampalataya, mga minamahal, there will be the urging of the Holy Spirit. Dahil nilinis na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mga puso, mananahan ngayon, papasok ngayon ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga puso. Amen? Kaya kailangan natin bantayan ang ating mga puso. Bakit? It is where the Holy Spirit resides. Sa ating mga puso, nananahan ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At dahil nananahan ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat puso natin, mga minamahal, we are now convicted to hear the Word of God. Nagkakaroon tayo ngayon, mga minamahal, ng kasigasigan na dumalo sa banal na iglesia ng Malapay upang makapakinig ng mga patotoo, ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil doon po tayo bubusugin sa ating mga pananampalataya. Doon po tayo lalago sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. For by grace you are saved through faith and not of yourselves. Hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Kahit na ilang pang mabubuting gawa ang ginawa mo sa sanlibutan ito, mga minamahal, baliwala po yan. Dahil walang ibang kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Your good works will be in vain without the Lord in your heart. Without accepting Jesus in your heart, the good works that you've done will be in vain. Baliwala ang mga kabutiang iyong ginawa, mga minamahal. Sa pamamagitan lamang ng ating dakilang Diyos, amen, na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya basahin po natin Acts chapter 22 verse 16. Praise God. Sabi ng baka kasulatan sa English, mga minamahal, and now, why are you waiting? And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa Tagalog po. Sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 22, talatang 16. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating pag-aaralang mainam, mga minamahal, ang talatang ito, mga minamahal, and now what are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins. Amen. Were sins washed away before baptism? Hindi po, mga minamahal. Our sins are washed away after baptism, mga minamahal. A person is in sin until he has been baptized. Tayo ay nananatili makasalanan hanggat hindi pa tayo nababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi natin pinakamamahal na Panginoon, and now why are you waiting? Arise and be baptized. Tumayo ka, tumindig ka, mga minamahal, at tanggapin mo ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. And wash away your sins. Lilinisin ang iyong mga kasalanan. And tatawag ka ngayon, calling on the name of the Lord Jesus Christ. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
At kung tayo, mga minamahal, ay nabautismohan na, mga minamahal, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ipagkakalob na ang Espiritu, ang pangako, the fruit of the Holy Spirit. Amen? We will be baptized in the Holy Spirit, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, tatanggapin nila immediately. Yung iba, mga minamahal, hanggat hindi pa lumalago ang kanilang pananampalataya, hindi pa nila matatanggap ang regalo o kaloob ng Espiritu Santo. Pero habang sila, mga minamahal, habang tayo ay tumatagal at nagpapakainit at inuunawa, lumalalim ang ating pagkilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipagkakalob ngayon, mga minamahal, ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, the gift of the Holy Spirit. At kapag nasa atin na, mga minamahal, ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano ang pangako ng ating dakilang Diyos? Basahin po natin Mark chapter 16, verse 17 up to 18. Talon po tayo sa 20. Praise the Lord. Aklat ng Marcos, sa aklat ni Marcos, Kapitulo 16, talatang 17, 18 at 20. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Yes, amen. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Right. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Talatang 20. At nagsaalis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon. Right. At pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Palakpakan po Siya natin nawa. ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo, mga minamahal, walang duda. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil sa pangangaral at pagtuturo ng ating ginagalang mahal pastor, dahil naunawaan nila ang katotohanan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sila din, mga minamahal, tayo na rin naman ay tinuruan kung paano natin mahalin at ibigin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga lumakip ang mga tanda, ang mga pangako ito sa banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ano yung mga signs na ito, mga minamahal? In my name, they shall cast out devils. Ilang mga patotoo ang ating mga narinig, mga minamahal, na sila naging alipin ng mga kasalanan, sila naging alipin, mga minamahal, ng kaaway. Iba, mga minamahal, demon possessed. Nung sila inilehans, mga minamahal, sila pinalayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Habang umaawit, mga minamahal, yung mga koral, guru, mga pinakita mga iba't ibang mga litrato na mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mula ng umpisa ng banal na iglesyang ito, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag natin baliwalain. Huwag natin kalimutan ng mga himalang yan, mga minamahal. Dahil yan ang mga tanda, mga minamahal, na susunod at lalakip sa mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi po tayo pwede matakot. Hindi tayo pwede mahiya, mga minamahal, na ipangaral, ipahayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos because sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, the Lord will work with them and will confirm the word with signs following. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Amen? Kaya kahit na ordinaryong membro ng banal na iglesyang ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, siya ay magsisisi, mga minamahal, hihingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kanyang ipapatong ang kanyang kamay sa kanyang anak na may sakit, mga minamahal. Ang kanyang anak ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ililehas natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Tayo ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil yan ay pinangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At kung ang ating dakilang Diyos ay mangako, yan ay kanyang tutuparin hanggang sa kawakasan ng mundong ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? The Lord working with us, and it will confirm. He will always confirm. Amen? Kahit nasabihin pa natin, mga minamahal, kahit na may konting pag-aalinlangan. Amen? Kailangan mo ipahayag yung salita ng malapay. Meron kang nakita, mga minamahal. Amen? Na naghihirap mong kapwa. Co-worker mo, kapitbahay mo, mga minamahal, if you feel the urging of the Holy Spirit, then you have to preach the gospel. You have to share the word of God, mga minamahal. Amen? Kahit na ikaw ay meron ka nararamdaman, mga minamahal, kailangan mo ipahayag, mga minamahal, mahal na kapatid, alam mo, iniibig ka ng Diyos. Ang aking mahal na Diyos na sinasamba sa Jesus Miracle Crusade, siya ay nagpapagaling. Alam kong pagagaling ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan ay magaganap. Bakit, mga minamahal? Dahil sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, the Lord will work with us and confirm the word with signs that will follow. Everybody shall praise the Lord. At kung yung kaluluwa na yan, mga minamahal, ay lalapit sa loob ng banal na iglesia ng ating dakilang Diyos, sa pangunguna't panalangin ng ating ginagalang mahal pastor,
Ayon sa kanyang pananampalataya, mga minamahal. Kung sisibol ang kanyang pananampalataya, mga minamahal, right there in there, pwedeng pagalingin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya huwag po natin ikahiya, mga minamahal, ang pagpapahayag, ang pagtawag na marami ang kaluluwa na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ipinangako na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang mga kamanghamanghang gawa, mga himala na lalakip sa kanyang tunay na banal na iglesia. Everybody shall praise the Lord. Amen. Hebrews chapter 2 verse 4, mga minamahal, praise the Lord. Habang hinahanda po sa Tagalog, God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost, according to His own will. Ayon sa kalooban pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo, mga minamahal, ay bibigyan, mga minamahal, ng spiritual gifting. Saan tayo gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang ilan sa atin, mga minamahal, mula sa ordinaryong pagkatawag, mga minamahal, binigyan sila, mga minamahal, ng regalo upang, mga minamahal, ipangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Yung iba'y tinawag bilang mga mangangaral. Yung iba'y tinawag bilang mga prayer warriors. Yung iba'y tinawag bilang mga manggagawa, mga minamahal. Yung iba'y tinawag bilang mga awit. Yung iba'y tinawag bilang mga manunugtog, mga minamahal. Yung iba'y tinawag bilang mga ordinaryo, mga kapatiran, mga minamahal. Subalit, gagamitin sa iba't ibang pamamaraan. Gagamitin sila sa pagbibigay. Gagamitin sila sa pagsuporta sa banal na iglesia na ating pinakamamahal na Panginoon. Those are the gifts of the Holy Spirit according to His own will. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang inggit, mga minamahal. Walang inggit sa tunay na mga anak ng mahal na Panginoon. Bakit? Because we recognize the different giftings of our loving God. Everybody shall praise the Lord. Kung isang kapatiran natin pinagpala, mga minamahal, we recognize na, siya ay pinagpala dahil may layunin sa kanya ang mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nasa pagsubok, alam kong may layunin sa akin ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Nasa pamamagitan ng iyong pagtitiis sa pagtsatsaga, mga minamahal, you are encouraging your brethren or the brethren. Amen? Kaya makikinig natin, mga minamahal, iba't ibang klase ang mga patutuo ng mga kapatiran. May mga kapatiran pinagpala sa mga spiritual ay sa mga material na bagay. Praise the Lord. May mga kapatiran pinagpala, mga minamahal, sa mga physical na aspeto. Praise the Lord. May mga kapatiran punong-puno pa rin ng mga problema, naghihikos. Pero makikita mo ang kanilang pananampalataya, matibay. Praise the Lord. Amen. Dahil iba-iba, mga minamahal, ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay. Pero lahat yan ay gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ikalululhati at ikalalago ng kanyang banal na iglesia. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya hindi po tayo magtataka, mga minamahal, may mga magpapatotoo, mga minamahal. Sasabihin, grabe po, mga minamahal, walang-wala po kami makain. Kinuha na po ang aking mahal na anak. Nakarate po ang aking mahal na asawa. Subalit purihin ang Diyos. Alam ko mapagmahal, tapat ang mahal na Panginoon. Lahat ng yan ay pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Kapag makikinig, mapapakinggan mo pa lamang ang ganung patotoo, mga minamahal, you are being encouraged. Why? Because they are blessed in a spiritual way. Amen? Hindi man sa mga spiritual na bagay, hindi man sa mga physical, mga aspeto, mga minamahal, makikita mo ang kanilang lakad, sila ay pinagtitibay sa kanilang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. And sabi nga, the best, and one of the best gifts that we can have is the gift of contentment. Amen? The contentment, mga minamahal, na aluman ang kalagayan natin sa mundong ito, habang tayo ay nag-aantay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, kontento na tayo. Amen? Kontento tayo sa anumang pagpapala, meron tayo, mga minamahal. May pagpapala o walang pagpapala, praise the Lord. Gaya ng itinuro sa atin na ginagamal, Pastor. Amen? Dahil ang mga pagpapalang yan, mga bonus lamang yan. Amen? Pero may dahilan ang mahal na Panginoon kung bakit ikaw ay pagpapalain. Upang ikaw ay gamitin din naman, mga minamahal, sa ikaliligtas na maraming pang kaluluwa. Everybody shall praise the Lord. Amen. Sa Tagalog po, mga minamahal, praise the Lord. Dito po sa Hebreo Kabanatang 2, talatang 4. Napawang sinasaksihan naman ng Diyos ng kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda ng mga kababalaghan ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo Right, amen. ayon sa kanyang sariling kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit sa kabila ng mga pangako ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, the Lord is warning each and every one of us to be careful sa kaligtasan na ating nakamit, mga minamahal. Kailangan nating ingatan ng mainam ang kaligtasan na ating nakamit, mga minamahal. For 31 years, mga minamahal, kung hindi natin pinag-ingatan ng kaligtasan, mga minamahal, maaaring tayo ay nahulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit dahil patuloy tayong tinuturuan, ginagabayan, pinapanalangin ng tao ng Diyos, mga minamahal, tayo ay nanatili sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Tayo ay nasa panahon ngayon, mga minamahal, na kung saan ang kaaway, ang dyablo, ay doble sa paggawa at pagsusumikap upang maraming tao ang lalong mahulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because we are in the last days, mga minamahal, the signs, nakikita na natin ang mga senyales, mga minamahal, mula sa kalangitan hanggang dito sa mundo, mga minamahal, nakikita natin ang bawat senyales na nakasulat sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti nang nagaganap, mga minamahal. Amen? At sa pag-uwi ng ating ginagalang mahal pastor sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, isa yan sa mga hudyat, mga minamahal, na nalalapit ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil inihahanda na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang tahanan para sa ating mga minamahal. Our beloved friends in the Lord, our beloved pastor, our beloved son pastor, mga minamahal, sila na ay nag-aantay, mga minamahal, na sila ay ating makapiling sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag natin sayangin ang bawat segundo, bawat minuto ng ating paglilingkod, mga minamahal. Wala na tayong iniba hinahangad sa mundong ito, mga minamahal, kundi makapiling natin din naman ang ating pinakamamahal na Panginoon. We have to remain faithful until death. Amen? Because it is through faithfulness that we can receive the crown of life. Amen? We have to remain faithful until death. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, italon po natin, mga minamahal, basahin po muna natin. Revelation chapter 2, verse 10, mga minamahal. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Sa Tagalog po, mga minamahal, praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatay 2, Talatay 10, ganito po ang pagkasabi. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapigatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga nangyayari, mga minamahal, sa ating kapaligiran, mga minamahal, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit na tiisin, mga minamahal. Amen. Habang papalapit at papalapit ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang mga tunay na mga anak ng mahal na Panginoon ay daranas ng mga pagsubok, daranas ng mga pagtitiis, mga minamahal. Subalit sa anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, mga minamahal. Hindi po literal na bilangguan ito, mga minamahal. Amen. Ito yung mga pagsubok. Bakit? Upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapigati ang 10 araw, mga minamahal. Hindi rin yan literal, mga minamahal. Tayo ngayon ay nasa panahon ng kapigatian, mga minamahal. Magtapat ka nga hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. It is through faithfulness until death na bibigyan lamang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon ng crown of life. Kagaya ng ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal. Simula nung walang pang pulpito, mga minamahal, hanggang sa kahoy-kahoy lamang ang pinutungtungan at tinatayuan ng ating ginagalang mahal pastor. Nagbibigay ng mga flyers, mga minamahal, sa gitna ng mga naglalaro ng mga sa basketball court, mga minamahal, pinapatigil ng ating ginagalang mahal pastor. Tinatawanan ng ating ginagalang mahal pastor for how many years? Tinawag ating ginagalang mahal pastor na pastor buto-buto, mga minamahal, dahil sa matinding pagsubok, mga minamahal. Amen. Binibigyan lamang ang ating ginagalang mahal pastor ng mga buto-buto upang yun ang kanilang pangsabaw at kainin sa kanilang pang-araw-araw, mga minamahal. Hindi natinag, mga minamahal, ating ginagalang mahal pastor, ating beloved son pastor. They remain faithful. Hanggang sa umabot, mga minamahal, na nagkaroon na ng banal iglesia, nagkaroon na ng bahay-sambahan, mga minamahal. But still, they remain faithful. Hindi nagbago ang kanilang pananampalataya. Hindi nagbago ang kanilang pag-ibig, mga minamahal. Hindi nagbago ang kanilang pangangaral sa kaligtasan, mga minamahal. Hindi kailanman nagbago. Hindi naapektuhan, mga minamahal, ng kalagayan o estado, mga minamahal, sa buhay o sa mundong ito, mga minamahal, ang pangangaral at pag-ibig ng ating beloved friends in the Lord sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Na natili silang tapat hanggang sa pagtapos o katapusan ng kanilang buhay, mga minamahal. At sa ngayon, mga minamahal, alam natin, they receive the crown of life. Amen? Be faithful unto death, and you will receive the crown of life. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maging maingat po tayo, mga minamahal, because we are in the last days. Amen? Anong sabi na ba kasulatan? In the last days, false prophets shall arise. False teachers will arise, mga minamahal. Marami magsasabi, mga minamahal, na ganito. Ito na ang katotohanan. Ganito na ang inyong sundin, mga minamahal. False prophets shall arise among the believers pa, mga minamahal, and shall deceive many, even the very elect. Kaya maging mapagbantay tayo, kailangan natin ingatan, mga minamahal, ang dakilang kaligtasan na ating nakamit, mga minamahal. Don't be deceived. Sabi nga ng mga banal kasulatan, mga minamahal, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Lalo na ngayon, mga minamahal, nang gagalait ang kaaway.
Akala niya siya'y nagtagumpay, mga minamahal. Subalit ang dakilang iglesia ng ating dakilang Diyos ay mas magiging mapagtagumpay, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, ay pas lalong pagpapalain, mga minamahal. Lalong lalago ang salita ng ating pinakamamalapay noon. Lalong papalaot ang salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Mas marami pang kaluluwa ang ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. 2 Korinto 11. Chapter 11, 13 to 15, mga minamahal, isingit po natin, mga minamahal. Ano yung mga dapat natin babantayan, mga minamahal? For such men or women are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. Marami na ngayon ang sisilitaw, mga minamahal. Magsasabing, akala mo sila'y nakasakatotohanan din naman, mga minamahal. And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. So don't be deceived, mga minamahal. Pag may nasasabi, mga minamahal, the end time prophet, kinuha na lang man ng Panginoon. Siya na daw ang last prophet. Do not believe every spirit. Even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants also, the servants of Satan, disguise themselves as servants of righteousness. Akala mo yung mga righteous, mga minamahal, amen? Subalit unti-unti, mga minamahal, ang kanilang pangangaral ay taliwas na sa katotohanan. Taliwas na sa doktrina, mga minamahal. Maging magpagbantay po tayo, mga minamahal. Kailangan natin alagaan ang dakilang kaligtasan na ating nakamit sa pagtuturo ng ating ginagalang mahal pastor, beloved pastor, the beloved children, na mga mangangaral na tunay na tinuruan sa baliglesyang ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? But their end will correspond to their deeds. Amen? Ang kanilang katapos-tapos, makikita daw natin ang magiging bunga ng kanilang mga magawa. Amen? Sa banal na iglesyang ito, ano naging bunga, mga minamahal? Bakit natin sinasabing tayo ay nasa purong buong katotohanan? Dahil sa mga bunga na meron sa atin, mga minamahal. Ang mga himala na meron sa banal na iglesyang ito, ang pagbabago ng buhay, mga minamahal. Ang diablo hindi niya kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Amen? Amen. Pero dahil maraming mga nilalang, maraming mga kaluluwa, ang binago ng ating pinakamamahal na Jesus sa banal na iglesyang ito, mga minamahal, by their fruits, ye shall know them. Tayo ay nasa buong katotohanan, tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal. Praise the Lord. Sa aklat po ng 2 Korinto, Kapitulo 11, ang talata po ay 13 hanggang 15. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, Right. mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpapakunwaring waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. That's why we have to be wise, mga minamahal. We have to be careful of deception of the enemy, mga minamahal. Lagi nating alalahanan, Satan is the father of lies. Everything that is lie, mga minamahal, hindi yan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maging maingat po tayo, mga minamahal. Amen? Dahil unti-unti na sila, mga minamahal. Akala mo'y mangangaral sila. Akala mo'y parte sila ng baliglesyang ito, mga minamahal. But they will be deceiving many. Maging maingat po tayo, maging mapagbantay po tayo, mga minamahal. Walang ibang katuruan, walang ibang doktrina, mga minamahal, na itinuro sa atin, mga minamahal. Ang banal na iglesyang ito, kundi ang doktrina na itinuro ng ating iginagalang mahal pastor. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pamamagitan ng tunay na doktrina na yan, tunay na katuruan, natamo natin ang kapangyarihan, ang mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. That's why we have to equip ourselves spiritually. For we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual wickedness. Against principalities, mga minamahal, hindi tayo nakipagtuos, mga minamahal, sa laman o sa dugo, mga minamahal. We are wrestling. In spiritual warfare po, mga minamahal, tayo nakipagbaka. Amen? Sa mas mataas na pamamaraan ng pakipagbaka. Spiritual warfare, mga minamahal. Amen? Yung mga minds natin, mga minamahal, kailangan natin bantayan, mga minamahal. Kaya nga sabi, we have to wear the helmet of salvation. Bakit, mga minamahal? Because the enemy can deceive your thought. Amen? Akala mo ito ay matuwid at nararapat, mga minamahal. Pero unti-unti, mga minamahal, ikaw ay hihiwalay na. Amen, sa kamay ng ating unti-unti ka nang nahuhulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. So guard yourself. Wear the helmet of salvation, mga minamahal. Lagi mong isipin, mga minamahal, ang kaligtasan ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon.
Lagi mong panghawakan, mga minamahal, ay ikaw ay iniibig ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ikaw ay tinubos ng Diyos. Ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lagi mong paniwalaan yan, mga minamahal. Always wear the helmet of salvation. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Walang ibang makapag-alis ng kaligtasan sa iyo, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. The more that, so long as you remain in faith, so long as you remain in loving and obeying the Word of God, mga minamahal, mananatili sa iyo ang kaligtasang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga huling talata lamang po, mga minamahal, maganda na po ang ating mga awit. Praise the Lord. Ephesians chapter 6, verse 10 up to 16. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa Epeso, Kabanata 6, talatay 10 hanggang 16. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. 16, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagniningas na suligi ng masama. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mali na po itong ipatuloy na itinuturo ng banal na iglesyang ito, mga minamahal. Na tayo maging handa, mga minamahal. Amen. Isuot down natin ang buong kagayakan ng Diyos upang sa tayo magtatagal sa araw na masama, mga minamahal. Tayo ay nasa mga huling araw na. Tayo ay nasa araw ng mga minamahal na masasama, mga minamahal, o masama. Amen? At kung magagawang lahat, anong sabi natin pinakamamahal na Panginoon, tayo ay magsitibay. Magsitibay tayo, mga minamahal, na ating mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Ano yung katotohanan na yan, mga minamahal? Yung katotohanan ng itinuro sa banal na iglesyang ito na walang ibang Diyos, nag-iisang Diyos, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout praise the Lord. Yan lamang ang katotohanan, mga minamahal. Amen? Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Amen? Ang bawat miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ay tinuruan na kung paano sumampalataya at manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Amen? Taglayin daw natin yan, mga minamahal. Bakit? Siya daw ang papatay sa lahat ng mga nagniningas na suligi ng masasama. Amen? Amen. That's why if you rebuke in the name of Jesus, you rebuke with authority. In the name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Sabayan mo ng pananampalataya, mga minamahal. Amen? Because the Lord has given you the authority. Amen? Binigyan na tayo ng otoridad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan tayo, mga minamahal, ng sapat na pananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At magsiguran din naman tayo ng turbante ng kaligtasan, mga minamahal. Yun yung sinasabi natin, the helmet of salvation, mga minamahal, to guard our thoughts. Amen? If the enemies try to deceive you na, ay, ikaw, makasalanan ka, wala ka lang pag-asa, ayan, nagkamali ka na naman, impyerno ka na, wala na. Lagi mo i-wear the helmet of salvation. Lagi mong babalikan, mga minamahal, inibig ka ng mahal na Panginoon, niligtas ka ng mahal na Panginoon, pinatawad ka ng mahal na Panginoon, manumbalik ka, bumalik ka lamang sa mahal na Panginoon, ibalik mo ang una mong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Yun yung mga salita ng mahal na Panginoon. Those are the helmet of salvation. Whatever the deception of the enemy, mga minamahal, kaya mong lagpasan yan sa pamamagitan ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya habang may buhay, mga minamahal, bibigyan tayo ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay makaligtas o makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. That's why if we want to be part of the kingdom of God, we have to be careful of the salvation that God has given us freely by His grace according to our faith. Amen. We have to deeply understand our loving God and Savior Jesus Christ. We have to understand who the Lord is. Sino ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo ay nagpapatuloy, tumatagal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, we are celebrating 31 years of God's goodness sa lugar na ito. Kung paano itinatag ang banal na gawain, banal na iglesia ng ito, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Jesus, sa dako ng balang, mga minamahal. The more that we have to deepen our relationship with the Lord. Sa bawat mga matatagal na mga Kristiyano, mga mananampalataya na niligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon, suriin natin ang ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon.
In 31 years ba na paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon? In 20 years, 15 years ba, in 10 years ba na tayo ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Malalim ba ang ating pagkilala sa ating pinakamamahal na Panginoon? Nakikilala ba natin, nahahayag ba sa atin ang dakilang kapangyarihan ng mahal na Panginoon? Nakikita ba natin ang kapangyarihan, ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon? Kailangan natin kilalanin ang ating pinakamamahal na Panginoon gaya ng pagkilala o pagkakilala na ating ginagalang mahal na pastor, bilang isang pastor sa nag-iisang Diyos na buhay, makapangyarihang Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Because if we cannot understand the love of Jesus and who He is in our life, we cannot be effectively reflect who God is in our life. Amen? Kung hindi natin makikilala, mga minamahal, if we don't deeply know and understand who Jesus in our life, we cannot reflect who He is in our life. Hindi tayo makakapagpatotoo, mga minamahal, because we are not reflecting the Lord in our life. But the deeper that we understand our loving God and Savior, the more na nagiging kawangis natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang layunin natin is to be Christ-like. Amen? Magiging Christ-like lang tayo, mga minamahal, kung ating kikilalanin sino ang mahal na Panginoon. Gaano kalawak ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Gaano mahabagin ang mahal na Panginoon. Amen? Kung maunawaan natin ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, madali palang magpatawad. Dahil yan ang mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung kikilalanin mo ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon, iibigin mo pala ang kapwa mo kahit na hindi ka ibig-ibig ang iyong kapitbahay. Kahit na hindi ka ibig-ibig ang iyong katabi, mga minamahal. Dahil inuunawa mo kung sino ang mahal na Panginoon, gaano kalalim ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Madali sa atin ang magpatawad. Madali sa atin, mga minamahal, ang mahabag sa ating mga kapwa. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidades ng iglesia, mga minamahal, nandoon yung ating kaligayahan dahil lumalalim ang ating pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam natin na ang ating mga kababayan ay iniibig ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. At sa pamamagitan ng ating mga pagkakaisa, sa inyong mga pagbibigay, kahit na piso man yan, mga minamahal, ipinapakita nyo ang dakilang pag-ibig sa ating mga kababayan. Dahil sa pamamagitan nyo yung pagsuporta, mga minamahal, mas maraming kaluluwa ang lalapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sila din naman ay makakatanggap ng dakilang kaligtasan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Kaya lagi nating asamin na makilala ng lubos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Kagaya ng lubos na pagkakilala ng ating brother friends in the Lord. Amen. Kung tayo ay may malalim na pagkakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, maunawaan nating lubos kung gaano tayo ka-espesyal sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kung bakit sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga karumihan, tayo ay inibig. Tayo ay pinili ng ating dakilang Diyos upang siya ay ating sambahin at purihin, mga minamahal. Kung bakit sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakamali, tayo ay nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nauunawaan natin ang dakilang habag at biyaya ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga bisita, mga minamahal, ngayon ang pagkakataon, mga minamahal, upang inyong tanggapin ang ating pinakamahal. Huwag niyo pong sayangin. Hindi po aksidente, hindi po disgrasya, mga minamahal, na kayo po ay naparito, na inyong napaunlakan, mga minamahal, ang paanyaya ng ating mga kapatid, ng mga manggagawa, mga awit sa banal na iglesyang ito, mga minamahal. Ibig sabihin, kayo ay pinili at pipiliin ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Ang gagawin nyo lamang, mga minamahal, kagaya ng aming mga ginawa, nung kami naman ay mga baguhan, kami ay lumapit sa harapan at aming tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal, dahil sabi ng kasulatan, mga minamahal, sino man ang ikakaya ang ating dakilang Diyos, sila din naman ay ikakaya ng ating pinakamamahal na Panginoon balang araw. Huwag po natin ikahiya, amen, na tayo ay haharap sa ating pinakamamahal na Jesus. Ito ang tamang pagkakataon, mga minamahal. Binibigyan tayo ng tamang pagkakataon ng ating dakilang Diyos upang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lord, I want to know you more. KFG, praise the Lord. Hallelujah. We want to know our loving God. Praise the Lord. Nais natin makilala ng lubusan ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And just the time I feel that I've been caught in the marrow set. Sa lahat mga datihan, mga minamahal, gawin po natin panalangin ang awiting ito, mga minamahal. I feel my mind's been brought by worldly ways.
That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's called, the Spirit's, and all my worldly wanderings, and all my worldly wanderings just melt into His love. Lord, I want to know You, Lord Jesus. And Lord, I want to know You more. Hallelujah. Deep within my soul. Hallelujah. Hallelujah po mo sa amin ay kami makilalang lubos. Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, there's up within me. Christ, I say, I want to know You. Yes, Lord God. Lord, I want to know You more. Minsan ang papraise the Lord, hallelujah. And when my daily deeds, and when my daily deeds, ordinary lose, life and soul. My heart begins to bleed. My heart begins, oh God, hallelujah. Sensitivity to Him is gone. But I want to race the race. Oh, I run to race, but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus, but the gentle arms of Jesus warms my hunger to be. Purihin ka, Diyos. Hallelujah, hallelujah. And Lord, alam mo yun, ay sunami makilalang lubos, alam mo yun, hallelujah. Mula sa aming mga puso, alam mo yun, tulungan niyo kami mapalabis yung mga presensya, alam mo Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heart and know Your light, looking in Your eyes, stirs up within me. Christ, I say, I want to know You. Lord, I want to know. And Lord, I want to know. Hallelujah, hallelujah. But deep within my soul, I want to know You. Lord, I want to know You. To feel Your heart, to know Your mind. Yes, amen. Looking in Your eyes, there's up within me. Christ, I say, I want to know You. And Lord, I want to know. Oh, Diyos, ang makilala ka. Yes, oh God, na lubos. Aking hanarin ni Diyos. Hallelujah. Hanggang sa iyong dakilang pagbabalik. Hallelujah. Sana'y malaman, maunawaan. Hallelujah. Yan ang nais ko. Yes, Lord. At makilala ka. Oh, Diyos, at makilala ka. Nang lubusan ay aking lagayin. Lagi kong dalangin ang puso mong kalooban. Yes, Lord God. Sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala ka. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to. Yes, Lord God, hallelujah. Alam mo
ating panalangin ito, mga minamahal. O Diyos, ang makilala ka ng lubos. Gawin nating hangarin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa dakilang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ating lubos na makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Upang sa ganoon, mga minamahal, sa kanyang dakilang pagbabalik, tayo din naman ang kanyang tatawagin, mga tunay na anak. Nakilala ka tunay. Oh Diyos, nakilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo'y kalooban. Sana'y malaman, aming maunawaan, O Diyos, hallelujah. Yan ang nais ko. Oh, Diyos, ang nakilala ka ng lubusan ay praise the Lord, praise the Lord, nagaling ang puso mong kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay, ang makilala ka tunay. Sa lahat mga bisita, binibigyan kayo ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya din naman ay inyong makilalang lubusan. Tapat ang mahal na Panginoon. Malawak ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. At ang pag-ibig na yan, ang mahiwagang pag-ibig na yan, ang nais ng ating dakilang Diyos na ating kilalanin. Ano man ang mga kasalanan yung kagaya namin, mga minamahal, lumala sa lusak ng kasalanan, punong-puno ng problema ng sanlibutan ito, mga minamahal, nang dahil sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ng aming lubos na makilala at maunawaan ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, kami ay binigyan ng pagkakataon na linisin din naman ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon ay nagtatabon ng kapayapaan, nagtatabon ng kaginhawaan, kapayapaan, kaligayahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang mga pangakong yan ay pinangako rin at ipinangako rin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyo, mga minamahal. Dahil mahal na mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At upang lubos natin maunawaan ang kahalagaan ng inyong pagtanggap sa gabing ito, mga minamahal, ating tinatawagan, mga minamahal, na magpapaliwanag ating bulong-uling preacher, Boy Kaluya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. God bless you po. Sa lahat mga manuntok, mga awit. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, patuloy po natin purihin ang ating dakilang Diyos. Nararamdaman natin ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon na sa ating kalagitnaan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga napakagandang mensahe. Napakalinaw na mensahe, mga minamahal, ganun kayo iniibig ng ating dakilang Diyos. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal.
bago po dumating ang ating dakilang Diyos, tinawag po kayo, mga minamahal, sa mga huling araw. Katulad po ng naunang pangaral po ng ating beloved Minister Fillmore, mga minamahal, mayroon pong tinawag ng Diyos, nagtrabaho po ng 12 taon o 12 oras. Mayroon nagtrabaho ng 9 na oras. May nagtrabaho ng 6 na oras. May nagtrabaho ng 3 oras. At ang kauli-ulian, may nagtrabaho ng 1 oras na lang. Ngunit, nung sila'y ginantimpalaan ng mahal na Panginoon, sabay-sabay sila, maminamahal, pare-parehong gantimpala ang ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad nyo sa mga uling araw na ito, mga minamahal. Darating ng ating pinakamamahal na Panginoon, nasa 1 oras na lang kayo, pero pare-pareho po ang gantimpalang ibibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang paglilingkod sa Diyos, maminamahal, hindi po palaging masaya. Hindi po palaging tatanggap ka, mga minamahal, ng mga pagpapala. Minsan makakaranas ka ng mga pagsubok. Pero napakapalad nyo, mga minamahal, sa huling sandali, tinawag kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, babalik ng ating dakilang Diyos. Babalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kung ang inyong karamdaman ang ginamit ng Diyos upang kayo po'y lumapit sa ating banal na gawain, mga minamahal, ikatuwa nyo yan, ikagalak nyo yan sa mahal na Panginoon, sapagkat iyan ang naging dahilan kung bakit kayo lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gagamitin ng Diyos ang inyong makaramdaman, mga minamahal, para makakilala kayo sa ating dakilang Diyos. Maraming mga malulusog, maraming mga walang karamdaman, maraming walang pangailangan sa Diyos, pero anytime mamamatay sila diretso sa impyerno. Pero kayo po, mga minamahal, ginamit ng Diyos ang inyong mga sakit upang kayo po'y pagpalain, magmana ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ng mensaheng napakinggan po natin, mga minamahal, napakalinaw. Iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto niya, mga minamahal, na makasama namin kayo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya sa pagkakataong ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ang kaligtasang itinuturo ang Biblia. Unang-una po, mga minamahal, ay pananampalataya. Kung inisip po natin maigi, pinakinggan natin malinaw, napakagandang mensahe, mga minamahal, nakapagbibigay ng lakas ng loob, nakapagbibigay ng inspirasyon na pa tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan po ang unang mapapakinggan po natin bago tayo tumanggap ng kaligtasan, pananampalataya po. Pangalawa pong gagawin niyo po yung pagsisisi. Mamaya manalangin po tayo para kayong magsisi sa kasalanan. Pangatlong gagawin niyo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At pang-apat po, habang kayo patuloy na naglilingkod, tatanggapin niyo po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ang pinakamahalagang bahagi sa buhay natin, sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos, ito ang nagbibigay ng kagalakan sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya, maminamahal, tanggapin yung ating bala Panginoon, sumunod po kayo sa panalangin. Napakapalad niyo po sa huling bahagi po, maminamahal, ng pagdating ng ating malapit ng bumalik ang ating dakilang Diyos. Sa huling mga araw na ito, kayo po ay pinagpala, tinawag kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamagitan po ng magandang mensaheng napakinggan po natin, magkakaroon po kayo, mga minamahal, ng tunay na pananampalataya sa ating dakilang Diyos. At kayo po ay magkakaroon ng pagnanais ng paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin, mga minamahal. Bangkitin niyo po, mga katagang ito, sabihin niyo po, mga katagang ito, sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga kasalanan mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, sinasampalatayanan ko po ang iyong mga malilinaw na salita na aking napakinggan ngayon. Mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo. Iligtas mo po ako, sampo ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus.
In Jesus' name, amen and amen. Mami na mahal, kami po sama-samang manalangin sa inyo sa Panginoon po natin, beloved Minister Fillmore. Mami na mahal, kasama po natin ang ating mga minamahal, mga ordained preacher, mga preachers. Sama-sama po kaming manalangin sa inyo. Napakamahal po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po kayo para kayo po'y makasama namin sa langit. Malapit na mga minamahal. Konting tiis na lang ang titiisin nyo. 1 oras na lang ang trabaho nyo. Kasama na tayo sa langit, mga minamahal. Kami po, 45 years na yung iba 40 years. Ang ating beloved evangelist, mga minamahal, beloved pastor, mahigit 60 taon silang naglingkod sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po, ilang oras na lang, ilang araw na lang, o ilang panahon na lamang, mga minamahal, makasama natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa langit. Kaya kami po sama-samang mananalangin sa inyo, mga minamahal. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama, sama-sama po naming idinadalangin ang aming mga bagong kapatid. Patawarin mo po sila, malapang na maunawaan nilang malinaw ang mga banal mong mga banal na salita na napakinggan po nila, dakilang Diyos. Patuloy mo po silang bigyan ng pananampalataya, dakilang Diyos. Dalangin po namin, pangawakan mo po sila, patatagin mo po sila, Panginoon. Hindi nawa ito ang una tuloy ng kalang paglilingkod, dito na po maging simula. Iligtas mo rin po, 10 na kalamahal sa buhay, Panginoon. Muli mo silang ibalik, Panginoon, upang makasama namin sa paglilingkod sa iyo hanggang sa kalangitan. Ito po yung aming idinadalangin sa punang panalangin namin, beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Ipanalangin po namin ang inyong mga sakit. Kami po lahat dito, maminamahal, marami po kaming karamdaman. Dati po, hirap na hirap kami maglakad. Dati po, maminamahal, kami po ay katulad nyo, na kami po ay hikahos. Kami po ay maraming mga bisyo. Kami po ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng kalaban. Pero dahil po sa paglapit namin sa Diyos, sa ministeryong ito, sa pangunang panalangin po natin, beloved pastor, evangelist Wildy Estrada,